Hello everyone! Welcome to FDB YouTube channel. FDB stands for Feasting on the Divine Verses. Makakarinig po kayo ng mga messages to ponder, to practice, and to preach dito po sa channel na ito. Kaya naman, request ko po sa inyo, please subscribe and share dito po sa ating YouTube channel. Ang topic po natin ngayon ay ang patungkol sa giving. I believe you will all agree with me na ang usapan po ng giving ay usapan na kung saan iba-iba po ang pananaw ng mga tao maging ng tagapagturo. Kaya naman ngayon po ang topic natin is the biblical perspective on giving. Kung ano po ang pananaw na bibliko, kung ano po ang turo ng Biblia patungkol po sa giving. Ang text po natin ay ang Acts chapter 20 and verse number 35. Ito po'y pahayag ni Apostol Pablo. Nung kausap po niya ang Ephesian elders, ito po yung kanyang mga na-train. Ito po yung mga disciple po niya at naging tagapanguna na po sa mga congregation. Ganito po ang sabi ni Apostle Paul in Acts chapter 20 and verse number 35. I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. So again, our topic is the biblical perspective on giving. And we will consider the Apostle Paul as our example. Let us pray. Dakilang Diyos, gabayan mo po kami sa aming magiging pag-aaral. Nawa ito po ay makatulong sa amin pong spiritual na buhay at kami po ay magkaroon ng firm stand and clear understanding sa napakahalagang paksa ng giving. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang pagpapala mo sa bawat isa. Sa lahat ng ito, O Diyos, kami po ay nananalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? Again, the biblical perspective on giving. Ano man po ang pananaw natin, ano man po ang naituro sa atin, ang titiyakin po natin, ito ay dapat sumang-ayon o maayon sa biblical perspective. Meaning, ano ang turo ng Bible? Well, simply po, in fact, ito pong channel na ito, magbibigay lang po sa atin ng mga short messages, but I believe enough to enlighten our minds and to somehow encourage us. Kaya nga po, suportahan po natin ang channel na ito. So, again, giving in biblical perspective or the biblical perspective on giving. So, for me, as I study the Word of God, I realize that giving is sharing. Sa biblikong pananaw, ang pagbibigay po ay pagbabahagi. At ang pinaka-goal natin is to rescue, meaning to help. Nangyari po yan sa early believers, mga kapatid. Ang record po ay nasa Acts chapter 4. Okay, Acts chapter 4. At babasahin ko po mula po verse number 32. Kung may Bible po kayo, pwede nyo pong sundan. Ganito po ang sabi, and the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that he owed of the things which he possessed was his own, but they had all things common. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Ito po ang isang napakagandang pananaw na ang pagbibigay po ay pagtulong. Ito po ay pagbabahagi. Giving is sharing. Kung may mga nangangailangan, it is God's will for us to help them, to rescue them. Sa usapang church, may mga needs sa church na kailangan pong mabigyan ng pansin. So it is good to learn that in the biblical perspective, sa usapan ng giving, it is sharing. May mga pagpapala po tayo, ang kalooban ng Diyos, magbahagi po tayo. Tumulong po tayo. Sumaklolo po tayo. So, yan po ang isa
sa biblical perspective sa usapan ng giving. Second, giving is sowing. So again, number one, giving is sharing to rescue. And then, point number two, giving is sowing. At ito naman po is to reap. For reaping naman po ito. Tingnan po natin ang sabi po ng Galatians chapter 6. Sa Galatians chapter 6, ang sabi po ng verses 6 hanggang verse number 10, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Verse number 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. If we have therefore, or as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Nandun pa rin po yung concept ng sharing, but in verse number 7, ang principle na itinuturo po ay ang principle ng sowing and reaping. This is exactly sa sinabi po ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Remember, in 2 Corinthians chapter 9, verse number 6 and verse number 7, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. But he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. In fact, kung makikita po natin sa mga verses na ito, ang encouragement na nasa sayo kung gaano ang gusto mong ani. Sapagkat ang principle ng giving, ayon sa biblical perspective, it is like sowing. Na kung ano raw po ang inihasik natin, yun daw po ang aanihin natin. At kung gaano raw po ang ating inihasik, ganun din po ang aanihin natin. Malinaw po yan. He which soweth sparingly shall reap also sparingly. But he which soweth bountifully shall reap also bountifully. So kaya if we really want to reap, hindi po masama na tayo po'y naghahasik dahil gusto nating umani. Design po ng Panginoon yan. Kaya nga, more chances na tayo po'y makapagbibigay, samantalahin po natin. Sapagkat samantalang tayo po'y naghahasik ng sagana, ang sabi po ng Biblia, aani po tayo ng sagana. Kaya nga, importante po na naiintindihan natin sa biblikong pananaw na ang giving po ay pagbabahagi. Ito po ay pagtulong, pagsaklolo sa nangangailangan. Pero ang giving po, ayon din sa itinuro po ng Bible, ay paghahasik. At siyempre po, sa usapin ng paghahasik, ang pinakaresulta nito ay ang pag-ani. Kaya for me, ang unawa dito ay makakatulong para makita natin na hindi sapat na nagtatides tayo, nag-o-offering tayo, first fruit giving tayo, thanksgiving, offering tayo. So all kinds of giving in the Bible we can apply as long na ito po ay magiging pasya ng ating puso, na hindi po tayo nabibigatan. So, ayon sa biblical perspective on giving, giving is not just sharing, it is also sowing. Okay, thirdly, giving is saving. Another biblical perspective on giving, giving is saving. Okay? Una po mga kapatid, pagbabahagi. Pangalawa po, paghahasik. Pangatlo po, pag-iimpok. Ang ibig sabihin po mga kapatid, pag-iipon po yan. So, ito po ba'y itinuturo talaga ng Bible? Naalala ko po ang Panginoong Jesus, nung sabihan po niya ang kanyang mga tinuturuan, na ang sabi po niya sa Matthew chapter 6, simula po sa verse number 19. If you really want to see it, pwede nyo pong buksan Matthew chapter 6, mga minamahal, at ang ating pong talata ay magsisimula sa verse number 19. Ganito po ang sabi ng Bible, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven,
where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Ang teaching na ito ng ating Panginoong Jesucristo ay naglilid sa konsepto na tayo po'y nagbibigay hindi lamang sa isipin o konsepto ng tinatawag nating sharing and sowing, but also sa konsepto po ng saving. Na mag-ipon daw po tayo ng kayamanan sa langit. Huwag niyo pong pagkamalian, hindi po kontra ang Panginoon sa pag-iipon natin sa lupa. Hindi po yun ang ibig niyang sabihin. Pero hindi po pwede na ang impok natin sa lupa lang. Kung Kristiyano po tayo, mga tagalangit po tayo. At ang encouragement ng ating Panginoon, mag-ipon po tayo ng kayamanan sa langit. So napakaganda, natuklasin po natin. How can we do that? How can we practice that? Sa saving principle, paano po yan? Well, sa Biblia po may mga suggestions. Ang ibig ko pong sabihin, may mga teachings at mga masasabi nating advice kung paano po tayo makapag-iipon ng kayamanan sa langit. So nakita na po natin na ang sharing, ang ating pong pinaka-goal is to rescue. And then sa sowing, ang inaasahan naman natin is reaping, to reap. Okay? Dito naman sa saving, for reward naman po ito. Kasi ang iipunin mo, kayamanang ukol sa langit. So ikaw ay nagbibigay, at sa pagbibigay mo, ang diwa mo, ang konsepto mo, ang puso mo, ang tibok ng iyong puso ay ang makapag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Mahirap po na ang impok natin puro dito sa lupa kasi iiwanan po natin yan. Wala po tayong madadalang kahit ano. Yan po'y sinabi po ng banal na kasulatan na tayo po ay lumabas sa bahay bata ng ating ina na hubad. Wala rin po tayong madadala sa pag-alis natin sa mundong ito. Sabi nga po ni Job, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. So yun po ang katotohanan. Kaya nga ang sabi po, wala raw po tayong dinalang anuman. Sulat po yan ni Apostol Pablo kay Timoteo. Wala tayong dinalang anuman dito po sa lupa. So it is certain that we can carry nothing out. So kaya importante po na sa usapan ng giving, ang nasa isip mo, hindi lang yung makatulong ka, hindi lang yung para umani ka, kundi ito'y pag-iimpok para sa reward mo sa langit. I remember the Apostle Paul, nung kausapin po niya yung mga taga-Pilipos, di ba? Sa Philippi. Ang sabi po sa chapter 4 and verse number 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. So ito po ay leading to the concept. Doon po sa sinabi ng Panginoon, one way na tayo po'y nakapag-iimpok ay ang pagsuporta sa missionary, ang pag-alalay sa mga lingkod ng Panginoon. Remember, Galatians 6:6, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. At dito po, sabi ni Paul, dahil sa pagsuporta natin sa gawain, dahil sa pagsuporta natin sa manggagawa, dahil sa pagsuporta natin sa ministeryo ng Panginoon, nakapag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Therefore, ang kayamanan, hindi lamang dapat dito sa lupa, kundi doon po sa langit. Tayo po'y nag-e-expect ng reward sa pagiging mabuting katiwala natin. Tayo po ay stewards ng lahat ng bagay na meron tayo. Kaya nga, mga kapatid, mga minamahal, sa napakaiksing mensaheng ito, naniniwala po ako na tayo po ay naturuan ng salita ng Diyos. Purely from the Word of God, ang lahat ng tinalakay po natin. Nakita natin na ang Biblia po ay nagtuturo that giving is sharing, giving is sowing, and giving is saving. Para po sa ating pong pagtulong, rescue, para sa ating pag-ani, reaping, at para sa ating reward. Gantimpala po yan, di po ba? Para po sa ating impok sa langit. Kaya nga, ang ating pong pagbibigay ay dapat may kaakibat na tamang kaisipan, tamang kaunawaan. Kaya umaasa po ako na ito pong ating naging pagsasalo-salo ay nakatulong upang tayo po ay higit na maliwanagan at ngayon po mas masarap na nagbibigay tayo na meron pong biblical perspective na ito po ay sharing, sowing, and saving. I hope
na kayo po'y napagpala sa ating pong naging mensaheng ito. Nakita niyo po, short messages. Short messages, mga kapatid. I mean, short messages to ponder, to practice, and to preach. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa amin pong maiksing oras na iginugol upang makinig ng iyong salita. Thank you for this enlightenment, Heavenly Father. Thank you na may Bible kami at ito po'y gumagabay sa amin para magawa po namin ang tamang bagay. Nawa lahat po ng nakapanood, nakapakinig ng mensaheng ito ay sadyang napagpala. Nawa dakilang Diyos, maging puso namin ang pagtulong, maging puso namin ang paghahasik, at maging puso namin ang pag-iimpo. Nawa dakilang Diyos, ikaw po ang aming patuloy na maging sentro sa bawat pagbibigay. We praise you, Lord. We thank you, Lord. In Jesus' most precious name, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much po. Again, FDB on YouTube channel. Feasting on the Divine Verses. God bless you all. To God be the glory.